Napansin ko sa tawid na medyo nagkakagulo. Yun nga pala, nandito yung mga nanghuhuli ng mga naninigarilyo. Tara mga bilan, samahan ninyo ako sa biyahe ko ngayon. Dahil ngayon medyo maraming ganap. Nandun na yung matumalang biyahe, nasira yung sapatos ko, wrong pin si customer, meron namang customer na hindi makontak, merong na disgrasya, at ang isa dito yung kaibigan natin na namayapa na. Yun na nga mga bilan, maaga pa lamang ay nandito na tayo sa McDo at inabutan natin dito si biyahe ni Omar. By the way, congrats nga pala sa kanya dahil monetize na sa Facebook. At ito na nga, tamang kwentuhan lang kami rito. Ang dami niyang kwento tungkol sa mga ex-girlfriend niya kaya napapasana all na lang ako Tapos sabi ko, nagugutom na ako, baka pwedeng kumain na muna tayo bago mo ituloy yung kwento mo. Kaso nga lang, napansin ko, mas nagugutom pa pala yung sapatos ko. At ang malupit pa dyan ay kabilaan yan. Kaya naisip ko na bumili na lang ako ng bago. Kaso nga lang naisip ko pala na ang dami ko palang anak na pinapakain. Kaya ito na lang yung ginawa ko, tumungo na lamang ako sa patahian ng sapatos dahil mas makakatipid ako rito. At eto na nga, agad na akong tumungo kay kuya para ipakita yung lagay ng sapatos ko. At naghanda na rin siya ng gagamitin para sa pagtahi niya. Una nga pala inilagay niya to ng rugby para mas dumikit, tapos sa kanya tatahiin. At habang ginagawa ni kuya yung sapatos ko, napansin ko itong isang bagay na hindi ko alam para saan. Kaya naman tinanong ko si kuya kung para saan ito, at ito nga daw yung ginagamit sa pagduduplicate ng mga susi. Ibig sabihin si kuya ay hindi lang mananahi ng sapatos, siya rin po ay nagduduplicate ng mga susi. Itong shop nga pala ni kuya ay matatagpuan dito sa tabi ng Jollibee Signal dito sa May Triumph. At dahil nga tapos na ni kuya tahiin yung sapatos ko, nagbayad na ako agad para naman makalis na ako at makabalik na ako sa tambayan. Kaso nga lang, pati nga pala yung motor ko nagugutom na rin, kaya naman pinadaan ko muna dito sa Petron para mapainom ko naman sa kanya yung paborito niyang soft drinks. Pagkatapos uminom ni Apollo ay bumalik na kami sa tambayan, at eto yung inabutan namin, mga nagkukumpulan at matik nag-aabang na naman yan ng mga mabubuli nila, lalong lalo na tong si biyahe ni Omar, napakabuli nito At finally, nagka-booking na rin tayo, alhamdulillah. Tagtumal talaga ngayon, kaya ngayon lang tayo nagka-booking. At pati nga pala si biyahe ni Omar ay may booking na rin. Tapos nung napansin niya na nagva-vlog ako, ayan, bumalik para mangulit. Oo nga pala, congrats dahil monetize ka na. Sana pag yumaman ka na at naging sikat ka na, hindi ka makalimot. Ayun, akala ko aalis na, pero wala, makulit, bumalik pa rin. Na marisyara ka, na ulala. Papansin talaga. At isa rin tong At eto na nga, bitbit ko na yung pagkain ni customer para ihatid na sa kanya. Pagdating ko nga lang sa drop-off location, hindi na siya makontak, hindi nagre-reply sa apps, hindi nagre-reply sa message. Ayan, i-fast forward ko na lang dahil medyo matagal nga ako dito nag-antay. Tapos, lumapit ako dito sa building na to kung saan yung landmark niya. Pagdating ko dito, lumapit agad ako kay Kuyang Guard para ipagtanong yung pangalan. Ang problema, hindi siya familiar. Kaya umakyat muna siya para ipagtanong at nalaman nga namin na nandun yung customer ko. Kaya naman, kinuha ko na yung pagkain para ibigay sa kanya, tapos umakyat naman ulit siya para ibigay yung pagkain at syempre para makuha na rin yung pambayad. At ako naman dito ay tamang antay lamang, so kasama talaga sa pagiging delivery rider yung paghihintay, kaya kami ay sanay maghintay. Sa araw na to ay ramdam talaga namin yung pagiging matumal sa biyahe, kaya ito na ako, bumalik na ako sa tambayan, nag-aasam na magkaka-booking agad at sana lahat ng mga kasamahan ko ay ganun din. At dahil nga medyo bad trip ako sa recent booking, ito muna ako umiinom para malamigin naman kahit konti. Habang ako yung umiinom, biglang dumaan yung kaibigan natin na namayapa na, si Umong. Ito yung tao na kahit may diferensya sa pag-iisip, hindi niya naisipang tarantaduhin yung mga kasama niya sa Triumph, lalong lalo na sa tambayan. Paalam sa'yo kaibigan, hanggang sa muli. At ito naman yung mga sumunod na nangyari. So napansin ko sa tawid na medyo nagkakagulo. Yun nga pala, nandito yung mga nanghuhuli ng mga naninigarilyo. So ayun, tandaan nyo na dito sa Taguig ay bawal na ang magsigarilyo sa public. At ayun na nga, meron silang naspatan na naninigarilyo, kaya naman agad nilang nilapitan ito para kausapin. Pero hindi ko na alam kung ano yung napag-usapan nila. Basta nakita ko na lamang na nilapitan nila ito para kausapin. At ayun na nga, alhamdulillah, at may pangalawang booking na tayo. At ang hatid naman natin ay dito sa United Parañaque. Dito sa village na to ay medyo may pag-restricto dahil una, pag-iiwan ka ng ID, pangalawa, maglilista ka o maglalagbook kay susulat mo yung pangalan mo, pangalan ng customer, at kung anong company ka at kung ano yung sadya mo. Pagkatapos doon ay saka ka na pwedeng pumasok. So dito mabilis ko naman nakita si customer dahil nag-aantay na siya sa labas. At ito naman yung sumunod na booking natin dito sa Chowking. Dito sa Chowking matagal talaga dito.
Pero okay lang kasi malamig naman, pwedeng tumambay sa loob. Pero syempre, mas maganda kung mabilis. Kaya eto na at ihatid na natin yung pagkain kay customer. So eto na nga, dito ako dumaan sa may Maharlika palengke at napansin ko dito na napaka-traffic. Yun pala, meron palang disgrasya na naganap sa unahan. Eto na nga, nakikita na nga natin yung biktima na kaiga sa kalsada. At sa nangyaring ito ay nagbigay paalala sa akin at sana sa inyo rin na lahat na makapanood nito na lagi magdoble ingat. So ito na at ako'y magpapatuloy na rin sa pagdi-deliver. At makalipas ang isang oras mahigit, pinasukan naman tayo ulit ng booking dito sa may Giligans. Dito naman yan sa may SM Hypermarket. Dito naman ay minsan matagal ng service nila, pero okay lang kasi meron naman designated area para sa mga riders. At dahil na-pick up ko na nga yung pagkain, ito na ihatid na natin kay customer. Sa mga oras na ito ay magtatanghali na, pero nakailang booking pa lang tayo. Pero still, alhamdulillah, dahil meron pa rin, hindi tayo na zero sa araw na to. At ito naman yung pinakahuling booking natin sa vlog na to. Bali, all in all, nakalimang booking tayo. So ayun, alhamdulillah, dahil meron pa rin tayo may uuwi sa asawa at anak. Kaso nga lang, wala pala akong asawa at anak. Ayun, so extra lamang yun. Balik tayo dito sa booking na to dahil huling booking na nga, palpak pa dahil wrong pin. Kung yung unang booking natin hindi makontak si customer, ito naman buti nako-contact din. Kaso nga lang wrong pin at hindi niya masabi kung saan yung eksaktong address niya. Kaya ako na lang yung naghanap ng paraan dahil kailangan ko tong may deliver. So ayan, fast forward ulit para makita nyo na talagang naghintay ko dyan na matagal dahil hindi niya alam yung address. Pero finally, alhamdulillah, nasabi niya rin kung saan. So ito na nga at ihatid na natin. At buti na lang din, malapit lang dun. Kaya hindi na ako nagpadagdag ng delivery fee. At dahil last booking na natin yon, ibig sabihin nun, pauwi na tayo. Pero dadaanan ko muna yung pinalaundry ko dito. Dahil ilang araw na ito, nakakalimutan ko lang lagi. So yun lamang, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood. Bye-bye!